Hello Kathleen fans! Mas special si Alden kay Catherine. At saka alam nyo ba, yung kinanta ni Ma'am Catherine kagabi ay favorite boy band din ni Sir Alden, mga kasulasang kumanta nun, yung Cup of Joe, mga kasambreros. Kasi yung sa solo, unahin ko muna itong sa solo ni Ma'am Catherine kagabi ha. So, Christmas party. So, ito na yung Christmas party pala ng ABS-CBN kagabi, mga kasambreros. So, nagulat na lang tayo, no? Parang walang gaanong preparation. Parang simple lang yung ano nila, mga kasambreros, yung kanilang event kagabi, no? Na Christmas party, unlike dun sa nakaraan. Yung kinanta ni Ma'am Catherine dito ay kinanta ng Cup of Joe. Alam natin ang Cup of Joe ay favorite ni Sir Alden, mga kasambreros, kung kaya nga mag-guest ito, ang Cup of Joe, mga kasambreros, sa kanyang ultimate fan meet sa December 13, no? 3 days to go, mga kasambreros. So, ang kinanta ni Ma'am Catherine dito kagabi ay di pinapansin na. So ganun siya, mga kasambreros, no? So favorite ano ito ni Sir Alden. And naano ko dito, napansin ko pala, no, yung music festival December 6 and 7, parang hindi ko naramdaman, no? Hindi ko alam kung hindi natuloy yun. Wala kasing announcement from admins din eh, kung natuloy yung wonderful moments nila na dito na music festival ng December 6 and 7, December 10 na ngayon. So parang wala tayong update na nakuha doon, mga kasambreros. Pero mag-update ako kapag meron, mga kasambreros. So dito kagabi sa solo ni Ma'am Catherine ay yon yung kanya, di pinapansin, inay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin, di pinapansin, ikay pa ko. So ito, mga kasambreros, ay kinanta ng Cup of Joe. So nagulat kaya ako na, sabi ko parang familiar tong kantang to. So kung kaya pala, siguro si Sir Alden nagsuggest na mag Cup of Joe ka na lang kasi yung paborito kong boy band ngayon. Cup of Joe. So ganun siya. Pero ano lang yun, parang parang ano ko lang, dito, iniisip ko lang siya, mga kasambreros, pero syempre hindi natin alam yung kwento behind kung bakit ito yung kanang kinanta, mga kasambreros. So pero yun, nagulat ako na yun yung kinanta ni Ma'am Catherine kagabi, mga kasambreros, and naka-brown si attorney, no? Alam natin ang brown na kulay ay or shade ay one of the favorite colors ng Kath din, mga kasambreros. So, yun, talagang sabi ko, uy, paborito ang ni Sir Alden, So, bala natin, nag-uusap ng dalawa yan. O, ito naman nakantahin mo kasi sikat yan, tsaka yan yung aking, magiging guest sa, Ultimate Fan Meet sa December 13. So, ganon dapat mag-suggest. Hindi, joke lang po. May miss na naman sa akin ng mga bashers, no? And then, so yun, no, sobrang cute. Si Ma'am Catherine dito kagabi naka-brown, tapos medyo maiksi lang yung kanyang pambaba, pero ayos lang, mga customers. So yun, no, yung ano na kagabi, sina Coco Martin, sila yung front faces, Vice Ganda, Catherine Bernardo, no? So yun siya, mga kasambreros. Tapos wala pa akong ibang kuha ng iba, pero dito so maliban nga doon, yung sasabi kong mas special si Alden kay Catherine, ito yon, mga kasambreros, kasi yung production number ni Sir James Reid at saka ni Ma'am Catherine, alam nating may alam nating dito, sabi ng iba, nakakakilig, may chemistry, ang lakas ng chemistry. So may chemistry, oo, pero mas malakas pa rin ng Catherine, and mas special si Alden kasi nakita natin yung boundary dito, mga kasambreros. Parang may gap siya kasi alam natin na tropa-tropa lang, at saka yung ginagawa niyo ng Catherine at saka ni Sir James dito ay para sa trabaho lang, no? Hindi siya something na intimate or something na close, mga kasambreros, like Sir Alden na talagang dikit kong dikit, no? Angkla kong angkla, titig kong titig, no? So dito ay parang hinarana ni James Reid kunwari, no? Si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Pero ito ay sadyang tao dito, pagtrabaho lang, mga kasambreros. So ito actually ay kinanta rin nilang dalawa, no, ni James Reid, mga kasambreros. So yun, nakita natin yung gap na unlike sa Kath din talaga. Kasi nga, 'di ba, after ng shoot nila ng Hello Love Again, so sobrang close na nila noon. Tapos
nag-mall tour sila. So, hindi naman nakakapagtataka na sobrang close nila sa mall tour mga kasubras kasi sobrang intimate na ng kanilang close na sila sa shoot pa lang ng Hello Love Again mga kasembreros. Tapos nag-mall tour sila, so andun na yung intimacy. Pero sa prod na ito ay hindi lang naman si Ma'am Katrina at Sir James Reid, no? Pumasok din dito si Ma'am Maha Salvador. So kung kaya parang hindi siya talaga, alam mo yun, no? Iba kasi yung friendship lang, trabaho lang, tropa-tropa lang, kaysa sa may intimacy, no? During the time of Sir Alden talaga mga kasembreros. So nakita natin yung gap, no? May distance mga kasembreros. So natatawa na ako sa masasabi ng mga tao na may chemistry. So ang ginawa nila dito ay di ba si Mama Salvador ay parang talaga siya para dun sa Someone Someday nila na serye mga kasembreros, kasi nga di ba kasama si Maha Salvador sa kanilang Someone Someday na serye mga kasembreros. So this is merely for work lang na walang tsaka meron ng girlfriend si James Reid mga kasembreros. Okay, natatawa ako sa mga nagpo-post na grabe yung chemistry, bagay. So maliban doon ay next item tayo. Ang mag-best friend na si Ma'am Julia Montes at saka si Ma'am Catherine Bernardo ay nagkaroon din pala ng production number. So grabe, ilang production number ito si Catherine kagabi mga kasembreros. So sa solo niya, tapos hindi, dalawa lang actually, no? Kasi doon sa solo niya pumasok din si James Reid. Tapos itong kaya Ma'am Julia Montes mga kasembreros. So yun, talagang yung bestie na ito ay naka-violet, parang purple, lavender, something like that na yung kanilang datingan. And di ba dun sa may dito yung launching or opening ng business ni Ma'am Julia Montes ay violet din yung kanyang dito yung kanyang naging suot mga kasembreros na kasama or nakahabol si Alden Richards na mga kasembreros, no, doon sa kanyang opening. So talagang nakakatuwa itong dalawang ito kasi parang since Bulilit days, no, going Bulilit days and then hanggang sa paglaki, yun, so talagang sila na talagang best friends sila mga kasembreros. So may mga magkakaibigan naman kasi talaga, no, at saka sa showbiz ay tawag dito, may mga makakaibigan ka, may mga close friend, may pangtrabaho lang, and so on mga kasembreros. And Ma'am Julia Montes is BFF niya ito for life mga kasembreros. Kasi may mga talaga, no? May mga ganong tipo ng kaibigan na ganito, ganyan. So ganun po mga kasembreros, no? And then ito, next item natin, ang kulit ito kasi si Sir Johnny Beriani, hindi ko alam kung repost ito, no? Nag-repost yata, pero sabi niya dito no? Sabi niya 1 year ago na nung sinabihan ako ni Alden Richards na, hoy, ang laki ng pinayat mo. Tapos yung background niya at saka yung dito, yung kanyang damit ay Hello Love Again mga kasembreros. Nung sa sinihan yata ito, no? Tapos ni-repost niya at saka nilagyan ng ibang caption. Nagbago ang buhay ko ever since. Grabe. Yung iba na problema sa pagpapapayat, ako naman ang problema sa pagpapataba mga kasembreros. Baliktad. So ang kulit ni Sir Johnny Beriani kasi yung kanyang music background dito ay unti-unting mararating kalangitan at bituin. Pangarap na bituin kasi yung pangarap niya ay magpapayat daw. So ang kulit ni Sir Johnny. Ang kulit ni Sir Johnny Beriani dito. Umi-emote siya mga kasembreros na kunwari na iiyak-iyak. So yan, alam na natin na katinatik din ito si Sir Johnny Beriani, no? And then ito, Sir Alden nag-post ng kanyang Instagram story, no? May isa siyang fan dito na throwback, pero yun 15 years ago mga kasembreros. Ang nakalagay dito ay Mamu no? Yung kanyang pangalan. 15 years of dedication and heart. So proud of everything you've built, Mamu. Know that you've got our full support always. Alden Richards. So bakit Mamu, no? Hindi ko alam kung sino. Tapos may picture dito ng fan mga kasembreros, no, na hindi ko kilala. Post ito ni Sir Alden sa kanyang
Instagram story mga kasambreros. And nag-post din siya ng mga pictures na kuha ng Jimmy Sparkle Artist Center sa kanyang Instagram account mga kasambreros, no? Na kung saan ay may bulaklak si Sir Alden, may red roses si Tisoy mga kasambreros na nung harana siya dun sa bench Christmas party mga kasambreros. So, dito, mutya ng barangay. And then, nag-post din siya dito ng mga parang behind the scene ng kanyang ginagawang or nung ginawa nilang pagbisita sa mga charities, mga kasambreros, or sa mga institutions na tinulungan nila. Naka-black and white ito. Ito ay nasa yung video na ito ay nasa tahanang walang hagdanan, mga kasambreros. Caption niya dito sa kanyang Instagram post ay, "A meaningful kick-off to your 15th anniversary. Congratulations and beyond. Proud of you, Alden Richard 02." So, tapos nga, no? Grabe, no? Alam nyo, especially yung mga nakita kong mga matatanda na tayo ito parang nilalagay nilang sa home for the aged kasi ayaw alagaan ng mga anak, no? Alam nyo, nalulungkot talaga ako sa mga ganun kasi kami dito, ako, di ba, meron ako 92-year-old na lolo. Tapos parang although bihira naman yung mga naglalagay ng mga matatanda sa home for the aged, hindi natin kasi mararamdaman yung ganun kapag hindi tayo nasa posisyon nila. Pero pag nilagay natin yung para magkaroon tayo ng empathy ba, no, na kunwari ako ilalagay natin yung sarili natin sa kanila, so ano yung mararamdaman natin, no? Parang hindi pwera tayo na maging part ng kanilang family kasi nga ayaw natin silang alagaan and so on, no? So medyo masakit yun mga kasambreros kapag tayo yung tumanda ay baka yun ang gawin sa atin, no? Ikakasama ng loob natin habang buhay. So which is definitely, alam mo yun, nakakalungkot mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros, ang cute na si Queen Flor, sabi nito, friendship pa ba to? So natutuwa ako dito sa kanyang caption mga kasambreros kasi nga friendship pa ba to? Ito yung sabi natin na yung intimacy nila ay talagang andoon mga kasambreros ng captain, no? So ito yung time na parting ways na, no? From shoot sa Canada ng Hello Love Again, tapos maghihiwalay na sila and then afterwards ay magkakaroon sila ng mall tours mga kasambreros, yung yakapan, kung pa yung ultimate na na hug mga kasambreros ng calf din. So ang cute lang, hindi na siya friendship. Hindi na ito friendship mga kasambreros, pero mas malalim pa sa friendship. And then ito, 19 hours ago, spotted workout together ang best friends na Catherine Mirada, Tria Taide. Pero itong hindi ko alam, ito yate, okay, so workout lang pala yon. Hindi pala siya, kasi yung iniisip ko, yung finlash ko kagabi, yung iniisip ko ay practice nila or rehearsal mga kasos ng sayaw kunwari. Pero hindi pala, no? Ano lang pala yon, parang workout mga kasabres together na sobrang dami nila. Tapos hindi ko kilala tong lalaki, sorry po. Baka kasamahan nila sa workout mga kasambreros. So yun, no? Kasi akala ko yung production number na gagawin na ni Ma'am Catherine, yun yung pinractice nila doon sa marami silang mga kasambreros. Hindi pala, kasi kumanta lang si attorney mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros. Nag-post dito ang isang fan 4 hours ago, si Gary Alonzo, no? Nagpa-picture siya kay Soiti. Tapos nagpapirma yata ito siya mga kasambreros. Sabi niya, Happy 15th Showbiz Anniversary Asia's Multimedia Star. #Alden Richards. Tapos yung picture ni Alden na naka-gray siya mga kasambreros. Pero hindi ko alam kung throwback ito na picture kasi parang iba yung aura or yung mukha ni Sir Alden pa dito. Baka nag-post lang siya at saka pumati, no? Sa kanyang hinahangaang artista na si Soiti mga kasambreros. And then ito, post ng Daily Showbiz PH, yung galit, no, si Sir Alden sa makurap mga kasambreros, no? Pero ito ay matagal na, no? Kaka-post lang kasi nila actually 4 days ago pa mga kasambreros. Pero yun, parang na-recall lang nila yung galit ni Sir Alden sa mga corrupt na mga officials and then sa mga nepo babies mga kasambreros. Alden Richards hindi na rin nakapagtimpi, bumanot na sa mga corrupt na pinangangalandakan ang ninakaw.
Yun nga, tapos yung picture na ano, ng mga Nepo baby, mga kasembreros, at ng Diskaya family. And then ito, next item natin. Ang cute ng pinost dito ni Mami Min, mga kasembreros. Ano ng ate ni Ma'am Kat pala, mga kasembreros. Si Baby Kiona at saka si Ate Lexine, mga kasembreros, ay nag-kiss sila. Nag-kiss si Baby Kiona sa tapos may lipstick pala, so dumikit dun sa may dumikit sa mukha ni Lexine, mga kasembreros. Ang cute ng dalawang to. Parang kulit-kulit nila, mga kasembreros. So Baby Kiona, tawa rin siya kasi nga dumikit yung lipstick. Ang bata-bata pa, Kiona ng lipstick. Ang cute ng batang ito. O yan, tapos yung isa naman for picture na puro lipstick na sila. Ang ganda ng trippings ng dalawang to, mga kasembreros. So ito po ay kanilang ginawa kagabi na mag-ate, mga kasembreros, no? So sobrang sobrang kulit lang ng dalawang ito, mga kasembreros. And then ito, 4 hours ago, ang daming Kathden admins ang nagpo-post na nito, no, na Alden spotted sa labas ng ABS-CBN sinundo si Catherine after rehearsal. Yun nga, no, kasi sa makita natin yung nasa labas na siya, hindi siya si Catherine Bernardo, mga kasembreros. Hindi ko alam kung edited ang picture na ito, which is na-debunk na natin at napawalang pinawalang katotohanan natin nakaraan. Wow, kala mo talaga husgado. Pinawalang katotohanan. So parang dinibunk natin na yun nga, no, hindi siya si Ma'am Catherine, mga kasembreros. Kasi syempre, no, alam na natin kung ano yung itsura ni Ma'am Catherine kahit na mag-shade siya. Pero ito hindi po, mga kasembreros. Si Catherine at Alden spotted. So kung meron man ay makikita natin yun. Siguro nag-ugat din ito dun sa isang nag-post tapos ni-repost mga kasembreros. Kung kaya siya kumalat, mga kasembreros, no? Na-spotted na sinundo kunwari ni Sir Alden si Ma'am Catherine sa labas ng ABS-CBN, mga kasembreros. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. They went to fishing, Miss Catherine Bernardo and Alden Richard. So, kunwari ay yan ng isda. Tapos siya, naka-life jacket ang dalawa, mga kasembreros. Nakadilaw si Ma'am Catherine, tapos naka-blue naman si Soity, mga kasembreros. Pero ito po ay edited picture lamang, mga kasembreros and mga Catherinatis. And then ito, last item natin ito, mga kasembreros, ang prayer, of course. Pero abang-abang kayo kasi marami tayong items. Prayer item, no, ni Sir Alden for today. Actually, kagabi nito na post, no, hindi ko na ihabol. Sabi niya, Dear God, thank you for another day to walk with you. When the weight of life feels heavy, help me remember that my strength is in you. Remind me that nothing I face today is too great for your power or too small for your care. Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. So that's Psalms 55 verse 22. Help me move through this day with a heart full of trust and a mind anchored in peace. Let my words build others up, my actions reflect your love, and my steps follow where you lead. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, naabangan din natin ito, no? Yung prayer item ni Sir Alden, mga kasembreros. So, yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is December 10 na, mga kasembreros, no? 15 days to go or 14 days to go ay Christmas na, mga kasembreros. So, yun. Ngayon po ay Wednesday na, mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, mga kasembreros, at kapupulutan natin ito ng magandang aral, mga kasembreros. Ang title po natin ay Hindi Lahat ay sa Diyos. 1 John chapter 4 verses 1 to 3. Beloved, do not believe every spirit. Okay? O, ito yun. But test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is
the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. So, parati nating tatandaan mga kasamaris na ang mundong ito ay driven by good and evil. Okay? May mabuti, may masama, may kay Lord at saka may kay Satanas mga kasamaris. Kung ang Diyos natin ay nagtatanim ng kabutihan at gumagawa ng kabutihan, ang Diablo naman po ay gumagawa ng kasamaan. So, ibig sabihin, kung ang mga anghel ng Diyos ay nagdo-double time para sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, ang mga demonyo naman ni Satanas ay gumagawa din po ng double time, triple time din sila sa paggawa ng kasamaan, mga kasambrero sa tao, so that yung kalooban ni Satanas naman ang kanilang maisasagawa or magagawa mga kasambreros. So kung kaya sasabi natin na hindi lahat sa Diyos, no? Ito ay malalim mga kasambreros. Sabi ni Apostle John, huwag nating paniwalaan lahat ng spirit, okay? Kasi marami ang mga propeta, marami ang mga alimpores ni Satanas sa mundong ito na kanyang mga tauhan at saka instrumento ng kanyang kasamaan din po mga kasambreros. So hindi lahat ng spirit, no, hindi lahat ng hindi lahat ng character mga kasambreros ay paniwalaan natin. So pero ito yung sasabi ni Apostle John. Kailangan yung spirit na ito ay hindi naman ibig sabihin na spirit na talaga makipag-usap tayo sa mga kaluluwa, mga kasamasa or sa spiritu. Yung spirit, yung kunwari, yung tao, yung kaibigan mo or yung mga believer ni Kristo, kunwari, sabi nila, Christian ako, no, naniwala ako kay Lord Jesus Christ, I have a faith in the Lord Jesus Christ. Pero, kung ang kanilang paniniwala, kung hindi sila naniniwala na si Lord Jesus Christ ay nagpakatao, at saka hindi nila paniniwalaan na ang Diyos ay na si Lord Jesus Christ ay pumunta sa lupa, nagpakatao, nagkatawang tao mga kasambreros, ay hindi po iyon ang tamang espiritu or hindi po iyon ang tamang katuruan na kanilang paniniwalaan mga kasambreros. However, kapag kunwari naniniwala sila na ang Diyos ay na si Lord Jesus Christ ay nagkatawang tao, pumunta sa lupa, no, at saka tinako sa krus, namatay and din nabuhay sa ikatlong araw, ay yun po yung tama. Okay, yun po yung paniwalaan natin. So, this might also refer to yung mga sekta, yung mga religion, mga kasambreros na hindi sinasabi nila na si Lord Jesus Christ ang kanilang Panginoon, pero may ibang katuruan or maling katuruan mga kasambreros. So, hindi po iyon ang dapat nating paniwalaan because sabi niya dito na yung Antichrist ay andito na sa mundong ito. And marami na silang nabiktima mga kasambreros, no, yung mga Antikristo. So especially yung mga panlilindang. May mga iba nga na tinuturing nilang Diyos, si Jose Rizal mga kasambreros. So mga Rizalian sila. So parang tinuturing nila na Diyos si Jose Rizal mga susis. Definitely not kasi ang Diyos natin ay ang anak ni God the Father, nagkatawang tao, tapos ay ipinako sa krus, no? Sinalba ang tao, and then nabuhay na ikatlong araw mga kasus, and then bumalik sa langit mga kasambreros at naluklok sa kanang trono ng Diyos Ama mga kasambreros. So, parang kung wala kang knowledge sa Holy Bible, it's really dangerous. Okay? Kasi madali kang maniwala, madali kang madala mga kasambreros, no, sa mga katuruan na maling katuruan mga kasus because you yourself do not have knowledge mga kasambreros. Understanding the importance of discernment, no, sabi dito ng discernment yung pangunawa, yung understanding, yung wisdom, and critical thinking when it comes to matters of faith and spirituality is crucial in this verse. The phrase test the spirits emphasizes the need to evaluate and analyze the influence and messages we encounter to distinguish between what is genuine and what is misleading. So genuine, tunay, misleading naman ito yung panlilindang mga kasambreros. It urges us not to accept things at face value, but to investigate and question them to safeguard our beliefs and understanding. The verse underscores the essence of recognizing and affirming the divinity of Jesus by acknowledging Jesus as God in human form. So, God in human form. So, nagpakatao siya mga kasambreros ha. Kasi nga, no, maraming mga na hindi sila naniniwala na tao dito,
na nagpakatao ang anak ng Diyos mga kasambreros na si Lord Jesus Christ, no, the Messiah. So doon na tayo magkakatalo kapag hindi na sila naniwala mga kasambreros. Maaring sabihin nila na pareho lang naman ng Diyos natin, isa lang ng Diyos natin, pero when it comes to doctrine, when it comes to faith and belief and yung pininiwalaan in general, ay doon na po nagkakatalo mga kasambreros. So kung kaya yung discernment, yung pangunawa, yung wisdom is really important. We encourage ourselves to deepen our understanding our faith and strengthen our connection to our spiritual beliefs by testing the spirits and acknowledging Jesus' divine nature. So, divine nature ng ating Panginoon mga kasambreros. Another significant phrase is every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. This underscores the importance of the incarnation or resurrection, a fundamental Christian belief. Denial of this truth, as the passage outlines, is indicative of the spirit of Antichrist. So yun, kapag hindi naniwala na si Lord Jesus Christ ay nabuhay muli or nagpakatao, ay hindi yun ang totoong Diyos mga kasambreros. Additionally, those who are of God will listen to the teachings of the apostles and recognize the authority of the message. The teachings of the apostles are aligned with the truth of God's word, and those who follow false spirits will not adhere to the teachings of the apostles. So, ang mga hindi naniwala sa turo ng Panginoon sa Biblia, sa mga turo ng apostoles, ay hindi rin po tunay na mananampalataya ni Kristo mga kasambreros, at hindi iyon ang tamang espiritu. Kasi kapag ang espiritu ng isang tao ay antichrist, magre-repel yan siya. Na hindi yan siya maniniwala sa turo ng Biblia, bagkos ay i-oppose niya mga kasambreros yung katuruan ng Biblia. Kunwari, yung mga krus nila baliktad, yung panalangin nila baliktad, yung mga orasyon nila, parang ganun mga kasambreros, no? It's demonic. Lastly, we can discern false spirits from the truth by examining the fruit of their presence. False spirits will produce works that are not in line with the character of God, just as a tree is known by its fruits. On the other hand, the Spirit of God will produce fruit that reflects love, joy, peace, patience, kindness, goodness, fruitfulness, gentleness, and self-control. So yan, yung bunga. Okay, kung ano yung actions ng isang tao, yun ang kanyang bunga. Hindi literal na bunga ng isang kahoy, pero metaphorically speaking, ayun po siya. So nakikilala ang tao kapag tamang Diyos ang pinaglilingkuran nito, tamang espiritu yung nasa kanya, because may love, may joy, may peace, may patience, may forgiveness, may humility, may self-control, and so on. No? So yung siya mga kaspas, and any other good attributes na hindi na-mention dito. So yun siya, matulungin, mapagpakumbaba, no, maunawain, no, mapasensyoso, mapagpatawad, no, and so on mga kasambreros. So kapag hindi ito yung character or ugali ng taong ito, ay hindi totoong Diyos or hindi totoong spirito ng Diyos ang nasa kanya, but of Satan. We can determine whether the fruit of the Spirit is from God or from a false source by evaluating it mga kasambreros. So sa application natin at final thought, isipin natin parati na ang buhay natin ay napakaraming information. Nakaka-overload yung information natin mga kasambreros sa social media, sa balita, no, sa kahit saan mga kasambreros. Marami tayong sources of information na minsan ay nakakalula na. Paniniwalaan ko ba to? Parang ayaw mo na maniwala mga kasambreros. But much like yung ating mga emails sa trabaho mga kasambreros, and yet discernment is crucial, just as you filter spam from critical messages mga kasambreros. So yun, dapat magkaroon tayo ng analysis, no, analytical thinking mga kasambreros, and of course yung kaalaman talaga, because yung kaalaman natin sa Biblia, yung wisdom na nagmumula sa Diyos mga kasambreros, ay kailangan po natin ito, so that malabanan natin at saka matest, tama ba itong espiritu, tama ba itong ugali, no? So ganun siya mga kasus. Kasi kapag hindi, so it's time for you to repel, and it's time for you to correct mga kasambreros. Alright, sinama sa ating Word of God, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom mga kasambreros, and discernment na nagmumula sa ating Diyos, na buhay kung tama bang spirit na ito at hindi. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next time mga kasambreros, and paalam po.